Nagsimula ang pelikula sa lugar ng Moldova kung saan ang lungsod ay nawasak sa nagaganap na digmaan. Matapos ang isang malupit na pag-atake, isang Amerikanong sundalo na nagngangalang Davis ang nahiwalay sa kanyang grupo. Mag-isa siyang pumasok sa isang gusali, suot ang espesyal na goggles. Sa loob, natagpuan niya ang maraming bangkay na tila namatay sa pagkayelo. Habang patuloy siyang pumapasok sa gusali, nakasalubong niya ang isang kakaibang nilalang, nakahugis ng isang tao. Ngunit, hindi ito nakikita kapag wala ang kanyang espesyal na salamin. Ipinadala ni Davis ang nakikita niya sa kanyang kampo, ngunit bago pa siya makatawag ng tulong, dumaan ang nilalang sa kanyang katawan at agad siyang napatay. Samantala, ipinakilala si Mark Klein, isang mananaliksik na nagtatrabaho sa Defense Advanced Research. Lumilikha siya ng iba't ibang makabagong teknolohiya, kabilang ang espesyal na goggles na ginagamit ng mga sundalo. Sa kasalukuyan, abala siya sa paggawa ng isang bagong aparato, isang makina na kayang durugin ang mga material gamit lamang ang light wave. Iprenesenta niya ito sa mga matataas na opisyal na agad nag-utos na subukan ito sa mga tao bilang sandata. Ayaw ni Mark na gamitin ang science para manakit ng tao, ngunit pinapaalala sa kanya ng kanyang boss na trabaho nila ang sumunod sa gobyerno. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ng kanyang boss na may utos ang US Army na ipadala si Mark sa Moldova para siyasatin ang problema sa kanyang naimbentong goggles. Pagdating niya roon, nakilala niya si General Orland at ang CIA officer na si Fran. Ipinakita sa kanya ang recording ng nilalang na nakita ng goggles bago namatay ang sundalo. Napansin ni Mark na may kakaiba sa footage bago lumitaw ang nilalang. Ipinaliwanag ni Orland na ang mga security camera ay nakakadetect ng mga ganitong bagay sa mga nakaraang linggo. Una nilang inakala na system interference lang ito, ngunit nang mamatay ang kanilang pinakamahusay na sundalo, nagduda na sila. Pina-autopsy nila ang katawan ng mga biktima at natuklasang nagyelo ang kanilang internal organs habang ang balat nila ay tila nasunog. Patuloy ang pagdami ng ganitong kaso at kahit ang kanilang kaalyadong militar ay hindi alam kung ano ito. May mga kabataang nagsusulat ng Aratari, isang lokal na alamat tungkol sa mga multo ng digmaan sa mga lugar ng krimen. Gustong malaman ni Orland ang opinyon ni Mark bago ito ipaalam sa nakakataas na opisyal. Samantala, naniniwala si Fran na maaaring mga rebelde ang nakikita na gumagamit ng advanced na camouflage. Wala pang maisip na sagot si Mark, kaya gustong mas pag-aralan ni Mark ang mga nangyayari. Kaya nagdala siya ng mas malakas na hyperspectral camera. Plano siyang isama sa pangkat ng Delta Force operators para hanapin ang isang nawawalang pangkat. Kinaumagahan, nagbigay ng briefing si Captain Cabrera sa kanyang mga tropa tungkol sa kanilang misyon. Papasok sila sa isang abandonadong 5 palapag na gusali upang hanapin ang nawawalang Utah team. Ikinabit ni Mark ang hyperspectral camera sa isa sa mga armored na sasakyan upang makakuha ng mas malinaw na mga larawan. Sumakay ang Delta Force sa kanilang mga truck at nagtungo sa lugar. Pagdating nila, nanatili sina Mark, Fran at Captain Cabrera sa truck upang i-monitor ang mga helmet ng mga sundalo. Sa kanilang pagpasok, natagpuan nila ang mga namatay na miyembro ng Utah team. Pagdating nila sa ika-4 na palapag, napansin ni Mark ang isang paggalaw at itinuro ito sa mga sundalo. Sa kanilang paglapit, nakita nila ang isang nakataob na bathtub. Sa ilalim nito, natagpuan nila si Sergeant Comstock mula sa Utah team na nakaligtas. Ipinaliwanag ni Comstock na patay na ang lahat ng kasamahan niya at takot na ipinaliwanag ang tungkol sa nakita niyang supernatural. Samantala, isang grupo ang umakyat sa ika-5 palapag. Isa sa kanila ang nakakita sa parehong misteryosong nilalang. Pinaputukan niya ito pero hindi ito nasaktan at tumaan lang sa kanya na agad ikinamatay ng sundalo. Umalis ang multo sa kwarto at inatake ang ibang miyembro ng grupo. Pinaputukan din nila ito pero wala ring epekto, kaya nagsimula silang mamatay isa-isa. Gusto ni Mark na umatras sila pero tumanggi si Fran dahil wala pa silang sapat na impormasyon. Pero wala na rin naman silang makukuha sa puntong ito. Nagsimulang gumamit ng granada ang mga sundalo at inutusan sila ni Cabrera na umatras. Nagtungo sila sa isang bintana at gumamit ng mga kable para makalabas. Pero sinundan pa rin sila ng Spectre at patuloy na pumapatay ng sino mang abutin nito. Sa huli, kakaunti lang sa mga sundalo ang nakabalik sa truck habang sinusundan pa rin sila ng Spectre. Kaya ginamit ni Mark ang pagkakataon na gamitin ang kanyang camera para i-record ito ng mas malinaw. Ang nilalang ay may hugis at mukha ng tao, na lalong ikinagulat ni Mark. Lumabas si Cabrera para barilin ang Spectre pero hindi rin ito nasaktan at agad siyang napatay nito. Sa kabutihang palad, nagbigay ito ng sapat na oras para makalabas ng gusali ang huling mga sundalo at makasakay sa sasakyan para tuluyang makaalis sa lugar. Habang umaandar ang truck, tinanong ni Mark si Comstock tungkol sa nakita niya. Ikinuwento ni Comstock na nagtago siya sa ilalim ng bathtub ng ilang oras at nakita nga niya ang nilalang.
Pero bago pa siya makapagpatuloy, biglang tumilapon ang kanilang sasakyan dahil nadaanan nila ang lugar na may mga bomba. Tumama ang ulo ni Comstock sa pagbagsak na ikinamatay niya. Nag-focus si Mark sa pag-recover ng kanyang kamera, pagkatapos ay nagtakbuhan silang lahat papunta sa isang abandonadong pabrika para magtago. Sinubukan nilang kontakin ang kanilang kampo pero hindi nila ito makontak ng maayos. Nagsimula silang pag-usapan ang nangyari at sa wakas, tinanggap nila na ang nakita nila ay hindi teknolohiya kundi isang bagay na supernatural. Ipinaliwanag ni Mark na ang nilalang ay mukhang tao at tila nag-iisip din ito pero hindi pa rin niya alam kung ano talaga ito. Napagtanto nilang nasira ang lahat ng kanilang goggles dahil sa aksidente kaya inalok ni Mark ang kanyang kamera para tingnan ang labas ng gusali. Doon nila nadiskubre na may mga specter sa paligid na sinusubukang pumasok pero hindi makatawid dahil napapaligiran ang gusali ng bakal na buhangin na tila nasasaktan ang mga ito kapag ito ay dumidikit. Ang mga bakal na buhangin ay tila proteksyon ng gusali na inilagay ng tao kaya napagtanto nilang hindi sila nag-iisa doon. Agad nilang hinalughog ang lugar pero ang natagpuan lang nila ay dalawang magkapatid na sina Sari at Bogdan. Hindi sila marunong mag-Ingles pero marunong si Fran sa kanilang wika at nalaman niyang nag-iisa lang silang dalawa doon. Sa parehong silid, natagpuan din ng mga sundalo ang isang transmission tower na kayang magpadala ng tawag. Ngunit lahat ng tao sa loob ng 20 milya ay maririnig ang kanilang usapan kasama na ang kalaban. Pero ipinagpatuloy siya ni Captain Sessions dahil ito lang ang tanging pag-asa nilang mabuhay. Samantala kinausap ni Mark ang magkapatid sa pamamagitan ni Fran. Ikinuwento ni Sari na ang kanilang ama ang naglagay ng barrier sa paligid ng gusali at naniniwala siyang ang mga multo ay mga ligaw na kaluluwa na hindi mahanap ang kapayapaan. Gusto ni Mark malaman kung nasaan ang ama ni Sari para makakuha pa ng impormasyon. Sinamahan niya sina Mark at Fran sa kinaroroonan ng kanyang ama. Hindi pa sinasabi ni Sari ang totoo sa kanyang kapatid na wala na ang kanilang ama. Namatay ito habang inilalagay ang mga barrier at si Sari mismo ang nagdala ng bangkay sa loob. Ang alam lang ni Bogdan ay umalis ang kanilang ama para maghanap ng tulong. Nakita ni Mark sa bangkay ang isang kuwintas at mapa ng Masarov kung saan sinabi ni Sari na doon nagsimula ang mga pagpatay ng mga multo. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng mensahe ang grupo mula sa kampo. Magpapadala sila ng mga helikopter at tangke sa isang plaza na kalahating milya ang layo. Nagsimula ang pagtatalo kung magandang ideya ba ito dahil wala silang sapat na pagtataguan. Pero agad nakaisip si Mark ng plano. Marami pang iron dust sa pabrika na pwede nilang gawing mga bomba laban sa mga specter. Agad nilang sinimulan ang pag-improvise at binago rin ni Mark ang hyperspectral camera para magsilbing malaking searchlight na magpapakita ng mga specter. Ipinadala rin nila sa kampo ang instruksyon kung paano gawin ang modifikasyon para makagawa rin sila ng mga searchlight. Kinaumagahan, nakakita sila ng mga paggalaw sa labas. Ginamit nila ang bagong searchlight para malaman kung ano ang nangyayari. Napag-alaman nilang nakapunta ang mga specter sa katabing gusali at tumatalon ang mga ito sa mga linya ng kuryente para makatawid. Agad naghanda ang grupo para lumikas at itinuro ni Sari sa kanila ang isang alternatibong daan sa likod ng gusali. Pero sinundan pa rin sila ng mga specter. Itinapat ni Mark ang searchlight sa mga ito at binaril ng mga sundalo gamit ang mga bagong bala na may halong iron dust. Sa wakas, ang kanilang bagong mga sandata ay epektibo at nakakapinsala sa mga specter. Gumawa sila ng mga pagsabog para makalikha ng mga usok na pansamantalang humarang sa mga specter. Sa tulong ng direksyon ni Sari, nakarating sila sa plaza. Nagtago ang grupo sa loob ng isang abandonadong bus. Ngunit napansin ni Mark na paubos na ang baterya ng searchlight kaya hindi na malalaman ang mga paparating na pag-atake. Sa kabutihang palad, dumating ang mga tangke ng rescuers na may dala ring mga sariling searchlight. Nang i-activate ito, nakita nila ang mga specters na nakapalibot sa paligid ng gusali kaya agad nagsimula ang putukan. Napilitan ang grupo na umalis mula sa bus para hindi matamaan ng mga bumabagsak na gusali. Sinubukan nilang balaan ang mga sundalo ngunit bigo sila dahil agad na umatake ang mga specter at isa-isang pinabagsak ang mga sundalo. Hindi lang mga sundalo ang inatake ng mga specter, sinira rin nila ang mga tangke at mga searchlight. Pero napansin ni Mark na hindi makatagus ang mga specter sa bahagi ng tangke na gawa sa ceramic. Sa oras na iyon, napansin nilang nawawala si Bogdan. Hinanap kasi ni Bogdan ang nawawalang kuwintas ng kanilang ama. Sinubukan siyang sundan ni Sari, pero bago pa siya makalapit, dumaan na ang multo sa katawan ni Bogdan. Agad na pinuntahan ni Mark si Bogdan habang yakap-yakap ni Fran si Sari na labis ang pagdadalamhati. Sa oras na iyon, umatake ang mga specter sa kanila pero sa kabutihang palad, dumating ang isang helicopter sa tamang oras. Napansin ni Mark na ang hangin mula sa helicopter ay nagpapatigil sa mga specter na makalapit. Kaya kinuha niya ang lahat ng iron grenades niya at binasag ito sa lupa. Tinulak ng hangin ang mga iron dust patungo sa mga specter kaya hindi sila makalapit habang tuluyang nakatakas ang buong grupo.
Pag-alis ng helicopter, tumawag si General Orland na nagsabing ipapadala sila sa isang refugee bunker dahil inatake din ng mga Spectre ang kanilang kampo. Habang nasa himpapawid, nakita nilang kumakalat na ang mga Spectre sa buong lungsod at nagdudulot ng kaguluhan. Pagdating sa bunker, agad silang tinutukan ng mga bantay, pero mabilis na nakipag-usap si Fran gamit ang wika ng mga ito para ipakilalang kakampi sila. Pinapasok sila at agad dinala nina Mark at Fran si Sari sa doktor dahil tinamaan ito sa balikat habang tumatakas. Para maibsan ang sakit ni Sari, ibinalik ni Mark ang kuwintas ng ama niya na nakuha niya mula kay Bogdan. Nagtanong din si Mark kung ano ang alam ng kanyang ama tungkol sa mga Spectre. Ang tanging alam ni Sari ay gumagawa ang kanyang ama ng mga ceramic containers mula sa Masarov sa isang planta na pinagbulan ng mga Spectres. Kalaunan, dumating din si General Orland kasama ang ilan pang nakaligtas sa pag-atake sa kampo. Bitbit nila ang lahat ng gamit na nakuha nila bago tumakas. Ikinuwento ni Orland na inatake sila ng mga hindi nakikitang nilalang at 19 lang sa kanila ang nakaligtas. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga sundalo. Ang ilan ay gustong kumilos, pero ang iba ay naniniwalang walang saysay na makipaglaban dahil hindi nila magawang mapatay ang mga nilalang. Sa puntong iyon, napagtanto na ni Mark kung ano talaga ang kanilang kalaban. Kaya pinutol ni Mark ang kanilang usapan at ipinaliwanag ito. Si Comstock ay nagtago sa ilalim ng bathtub na gawa sa ceramic. Hindi rin kayang tumagos ng mga nilalang sa mga ceramic na parte ng tangke at nasasaktan din sila ng bakal. Kaya nilang dumaan sa mga pader pero hindi sa ceramic na bagay. Lahat ng ito ay palatandaan ng isang Bose-Einstein condensate, isang estado ng bagay na nahulaan ni Nath Bose at Albert Einstein. Para makagawa nito, kailangan ng napakalakas na enerhiya para makalikha ng ganoong estado na nagpapaliwanag kung bakit galing ang mga nilalang sa Masarov Power Plant. Malinaw na ito ay isang sandata na pinakawalan ng kalaban at kung kaya itong likhain, kaya rin itong sirain. Naalala ni Mark ang invention na natapos niya bago siya dumating, isang kagamitan na kayang tumama sa mga Spectre. Iminungkahi niyang gumawa ng marami gamit ang mga kagamitang dala nila mula sa kampo at mga electronics na makikita sa bunker. Agad nagsimula ang mga sundalo sa paghahanap ng anumang piyesa na pwedeng gamitin at sinimulan ni Mark ang paggawa ng maraming sandata. Sa mga kagamitang dala mula sa kampo, nakita nila ang isang robot na tinatawag na Mechanical Rottweiler at kinabitan nila ito ng bagong searchlight. Sa tulong ng impormasyon na nakuha ni Fran mula sa mga lokal, bumuo sila ng plano kung paano makarating patungo sa planta sa pinakaligtas na ruta. Pagkatapos ng isang talumpati ni Orland, umalis na ang grupo patungo sa planta. Gamit ang searchlight ng robot na nagbigay liwanag sa planta, sinubukan ng unang grupo ng sundalo ang bagong sandata laban sa mga paparating na Spectre. Nang makumpirma nilang matagumpay ang kanilang bagong sandata sa pagpuksa ng mga Spectre, sumunod na ring bumaba mula sa helicopter ang iba pang grupo. Agad na lumaban ang mga sundalo sa mga Spectre na sunod-sunod ang dating habang ibinaba ng isang helicopter sina Mark, Fran at 2 sundalo sa taas ng planta. Pagkatapos nilang makapasok, agad silang inatake ng mga Spectre kaya napagdesisyonan nilang maghiwa-hiwalay. Nanatili ang 2 sundalo upang lumaban habang sina Mark at Fran ay nagpatuloy sa paghahanap ng laboratorio sa loob. Nakatagpo sila ng isang pintuang bakal at matapos nila itong mahak at makapasok. Dito nila natuklasang patay na ang lahat ng siyentipiko. May mga x-ray na nagpapakitang iniiskan nila ang mga tao sa antas ng molekula at gamit ang isang espesyal na 3D printer, kinokopya nito ang mga tao sa anyong condensate. Ang pasilidad ay may buong linya ng proseso na nagpapatunay na ito ay isang sandata. Pumasok pa sila sa loob at natuklasan nila ang maraming Spectre na nakakulong sa mga selda. Pero ang ibang selda ay sira na. Ibig sabihin, may nangyaring aksidente na nagpalaya sa mga ito at hindi na sila napigilan ng mga siyentipiko. May isang makina roon na may emergency shutdown procedure pero iba ang wika nito kaya kinailangan pang i-translate ito ni Fran. Samantala sa labas, napansin ng mga sundalo na nagtipon-tipon ang mga Spectre sa malaking anyo kaya mas nahirapan silang lumaban at may mga sundalong nasawi. Sa wakas, nalaman na ni Mark ang procedure ng makina. Kailangang i-unlock ang lahat ng ports at hilahin ang isang bracket upang makalas ang mga kable na siyang magpapahinto sa mga Spectres. Agad na sinimulan ni Mark ang pagtanggal ng mga kable habang binabaril ni Fran ang mga multong nakatakas sa mga selda na tangkang pigilan siya. Sa labas, tinipon ni Captain Session ang mga bala upang patamaan ng malakas ang isang buhawi ng mga Spectre at sa parehong oras ay natapos ni Mark ang paghila sa mga kable ng makina na nagresulta sa isang shockwave dahilan upang mahulog si Mark. Ang lahat ng mga Spectre ay unti-unting naglaho sa hangin. Bumaba si Fran sa ilalim kung saan nahulog si Mark. Doon, may narinig silang ingay mula sa isang nakatagong silid. Sa kanilang pagpasok, nakita nila ang mga utak at peripheral nervous systems ng tunay na tao na nakasara sa mga kapsula.
Ibig sabihin, hindi lang basta iniiskan ng mga siyentipiko ang mga tao. Ginamit nila ang mismong katawan ng mga ito upang kontrolin ang mga specters. Hindi papatay ang mga taong iyon, ngunit hindi rin sila tunay na buhay dahil alam ni Mark ang sakit na pinagdaraanan ng mga ito. Kaya sinimulan niyang tanggalin ang mga koneksyon upang bigyan sila ng kapayapaan. Pinipigilan siya ni Fran dahil ito ay ebidensya, ngunit sinabi ni Mark na sapat na ang kanilang nakita. Matapos ang mga pangyayari, bumalik sila sa kampo para gamutin ang kanilang mga sugat. Ilang araw lang ang lumipas, planong bumalik ng mga sundalo para kunin ang mga makina mula sa planta upang pag-aralan at baliktarin ang teknolohiya nito. Bago lumipad pabalik sa United States, nagpaalam si Mark kina Orland at Fran at pinasalamatan siya ni Sari sa wikang Ingles bago siya sumakay sa eroplano pabalik sa kanyang tahanan. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong video.